Meron tayong presidente na adik. Ay, hindi pwede yun. Hindi ako papayag sa ganun. Yung ginagawang tama ay nasasapawan ng mga ginagawang mali. Natatambak. Kasi maraming Pilipino nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan. Pero magkakaalaman yan. Dadating yung takdang araw. Sinasabi ko sa inyo, dadating yung takdang araw when people will really go out and then declare na ayoko na, tama na. Ang masasabi ko lang sa taong bayan, kung aabot tayo sa 2025, papaabutin nyo yung ganyang mga style, abe magtanda na kayo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Na lang ang natitira sa iyo, Ginoong BBM, para sa iyong drug test na hinihingi namin mga kababayan, na magkaroon ka ng drug test not by way of saliva o ng blood test, pero sa buhok mo, para matapos ang issue about drug use, di ba? Hinamon ka ni former President Duterte, ang sinagot mo, bangag si Duterte. Baka siya yung may tama, no? Baka siya yung nagdodroga, gawa ng fentanyl. Eh, mali naman yon. Dapat, sagot mo, o sige, drug test tayo. Ganoon. Para walang tinatago, di ba? Kasi binoto ko ng taong bayan eh. Okay. So, March 31. Pagka hindi ka nagpa-drug test, Ginoong BBM, pag hindi ka nagpa-drug test hanggang March 31, ibig sabihin, inaamin mo sa taong bayan na ikaw ay nagdodroga talaga. O, yun, malinaw, di ba? Kaya you have all the time na, uy, teka, seryoso yun pa-drug test na ako. Yung ganon, pa-drug test ka na. Kung hindi, meron tayong presidente na adik. Ay, hindi pwede yun. Hindi ako papayag sa ganon. No. Pagkalakpas ng March 31 at ikaw hindi nagpa-drug test, sinaamin mo na ikaw ay addict, magagalit na kami noon. Sobra-sobra na, huwag kang magulo, nagagalaw. Nagagalaw. Ang ano doon, hindi pwede presidente addict. Saka nakakita ng presidente na addict. Kahit sa South America, yung sa Colombia, hindi namang addict ang presidente doon. Mga kriminal lang ang adik eh. So, yun na, pa-drug test. Bawat mamamayan ngayon, kung ano talaga yung nangyayaring tama at mali sa bansa natin. In fairness to BBM and his administration, meron namang mga ginagawang tama. Okay? Meron namang ginagawang tama. Ang problema, yung ginagawang tama ay nasasapawan ng mga ginagawang mali. Natatambakan, natatabunan. Kaya useless yung ginawa mong tama kung yung net effect, yung net result ay panay mali ang nagagawa. May magsasabi, ba't di ka tumakbo ng presidente? Ba't ako tatakbo ng presidente? Loko-loko. Sakit ng ulong Pilipinas, akala nyo ba? Sakit ng ulo. Ang hirap niyan, maraming gustong tumakbo ng presidente at nagwawagi na maging presidente, yung pala, hindi kaya. Yun yung problema. Mabuti nang umpisa pa lang, sabihin mo nang, hindi mo kaya. Kasi mag-ambisyon kayo, and then, pagka naging presidente, ayan, naging kagaya ni BBM, na hindi kaya. At maraming naloko, maraming naniwala. Isa na ako ron. So, ba't ko sinasabi na gano'n yung ano natin? Kasi maraming Pilipino nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan. Pero magkakaalaman yan. Dadating yung takdang araw. Sinasabi ko sa inyo, dadating yung takdang araw when people will really go out and then declare na ayoko na, tama na, ayoko na ng ganitong klaseng gobyerno. Ayaw ko ng arroganting politiko, mga animal kayo. Kayong mga politiko, ang yayabang ninyo pagka naboto na kayo. Hindi na kayo malapitan, ang titigas ng ulo ninyo.
panay snub kayo. Inaano nyo kami. Hindi nyo kami pinapansin. Pero nung nagliligaw kayo para boto kayo, abay, ang kakala nyo babait ninyo. Di ba? Tapos ngayong dadating ang 2025, ayan na naman kayo. No, pumapapil na naman kayo. Nagpapapansin kayo. At the expense of the Filipino people again. Ang masasabi ko lang sa taong bayan, kung aabot tayo sa 2025, papaabutin nyo yung ganyang mga style, abe, magtanda na kayo. Kasi kung hindi kayo magtatanda, good luck again. Another 3 years, lost. Yun 3 years. Every 3 years, lost. So ngayon, from 1986, na it should have been the start of a new era in Philippine politics, in the Philippines history. 1986, 2024. Walang 38 years. 38 years. Putragis niyan ng mga, sorry pero yun yung nakakainis. So mabuti pa nag-take over na lang noon ang RAM. Kasi merong supposed to be na mga junta people at that time. If not for 1986, it would have been sana Enrile or Ramos or whoever, or probably a council of elders, pero connected yung i-discuss ko, hindi pa, iba pa yon. Nag-intro pa lang ako Haba na intro ko. So, ang ano doon, if it was well thought of, well planned, hindi mangyayari yung ganito sa atin. Nangyari, tapos nag-Cory, and then kudita, and then nung 89 bloody, nagkapatayan pa, merong junta government na i-install at that time ng mga politiko. Then, so yun yung mga gusto kong upakan At that time, siyempre, hindi pa nag-unfold yung magiging history ng Pilipinas na kawawa tayo sa mga abusadong politiko. Politiko ang sisira ng future ng Pilipinas. That is a fact now. Okay? Walang argument doon. Panay politiko na binoto ninyo ang patiko, ang sumira sa magandang future ng bansa natin. 38 years. Isipin nyo, what was Singapore 38 years ago? What was China 38 years ago? In 1995, nagpaalam pa sila, Bossing, Capital, pwede ba kaming magtayo dyan ng parang shanty-shanty dyan sa Mischief Reef? Sabi nito, sabi nga ni Ramos, pwede. Daungan ng mga fishermen. Military base na ngayon Hindi ka nga pwede lumapit, pati buong South China Sea nang kinili. But in 1990, sino ba sila? Wala. Sabi ngayon, tayo, inaano nila ngayon? Tinataboy tayo, water cannon tayo, binabangga tayo. Kasi nga sila, nakapokus tayo, sabog, bulsa ang focus ng mga politiko natin, mga animal. Swerte nga tayo, nagkaroon ng Duterte, kahit papano, nakahinga ang bansa natin ng 6 na taon. Akala natin, tutuloy ni BBM, sayang. Sinayang mo, BBM Sinayang mo. Alam mo, kami, pagka nadidinig namin dito sa bahay yung salita mo, yung mga interview mo, napapailing kami. Panay kami, ayang ka na naman, panay salita ka, panay rhetorics. Bobolay mo na naman ang tao. Ganun kami, pero nung kumpanya, all praises kami. Wow, ang galing. Wow. Pero ngayon, wala You know why? Because almost 2 years ka na Anong ginawa mo?
anong ginawa mo? Kaya nga nakakainis ka eh. Kaya nga, TikTok, malapit ka na. Ang tingin ko, hindi ka talaga makakatapos ng term mo. Tingin ko lang ha, baka mali ako. Pagdasal niyong mali ako. Baka hindi ka makatapos. Kasi abusado kayo eh. Okay. So, thank you kay Ricardo Dula and family. Maraming salamat sa inyo, Marilyn, Lian, and Lance. So, yung WPS ngayon, incident na naman. Sabi ni Marptech, mag-comment daw ako. O anong comment ko sa West Philippine Sea incident na naman? Ang comment ko lang dyan, diplomatic protest na naman. Diplomatic protest na naman ang isasagot ng Pilipinas dyan. Sabi naman sa inyo, posisyon ko dyan, sampulan. Ngayon, mahirap explica, no? From the military standpoint kasi. Okay, alam natin yung diplomatic standpoint. Diplomatic standpoint, file ka lang protest lagi. Okay? Tapos nun, from the military standpoint, pag wala ka respeto sa akin, I will make sure that you will respect me. No? Binabanatan mo ko. Pero yung iba na hindi military man, o siguro, natatakot na baka magkagera. Okay? Pero hindi naman. Pagka, alam mo kasi yung nangyayari, alam mo may nagigab.